Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ang inyong Shopee loan. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung kayo ay nakapag-loan na sa inyong Shopee at gusto nyo magbayad, so unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating Shopee na application. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong Shopee Pay. So ito pong may square. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so dito hanapin at i-click lang natin itong S Loan. So ito pong may square. At pagkatapos makikita natin yung available credit limit natin dito. Tapos dito sa baba makikita nyo yung current loans ninyo. So for example, marami kayong niloan, so marami din kayong makikita dito. Pero sa atin, tinry lang natin. So itong 3,700 yung nakikita natin dito. Tapos dito sa gilid may nakalagay na 3 out of 3 unpaid. So may tatlo pa tayong hindi nababayaran. At dahil sa gusto nating magbayad, so i-click nyo na lang po kahit saan dito. At pagkatapos makikita nyo na dito yung total loan amount ninyo. Tapos nandito yung start date. Tapos yung ilang months nyo babayaran. Tapos nandito rin yung total interest amount. So pwede nyo pong scroll down yan. Nandito yung loan ID ninyo. Tapos dito sa baba makikita nyo po yung monthly repayment details. So kung nakikita ninyo, merong 3 out of 3 unpaid, 2 out of 3 unpaid, 1 out of 3 unpaid. So dahil gusto nating magbayad ngayon, so i-click lang natin itong pay loan. At pagkatapos makikita nyo dito yung total amount na mababayaran ninyo kasama na yung interest. Pero nasa sa inyo na po yan kung ilan yung babayaran ninyo, ilang months, isa, dalawa, or buong months ba yung babayaran ninyo. So kagaya nito, isang buwan lang yung babayaran muna natin. So dapat isang buwan lang yung may check dyan. At dahil nakapili na tayo kung ilang buwan yung babayaran natin, dito naman tayo sa pagpili ng payment option. So para makaproceed tayo dyan, i-click lang natin itong select. So dito marami kayong pwedeng pagpilian kung ano yung gusto nyong gamitin sa pagbabayad sa inyong Shopee loan. So isa na dito yung InstaPay, tapos meron ding C-Bank, pero kailangan nyo pang i-activate yan. Pero nandito rin sa baba yung Shopee Pay balance. So kagaya yan, may balance tayo sa ating Shopee Pay na 4,182. So pwede din natin gamitin yan para makapagbayad tayo. And dito sa baba meron ding Payment Center or e-wallet. Pwede nating i-click yan. So dito pwede kang pumili kung 7-Eleven, M. Luwilier, pero kagaya niyan hindi naka-highlight yung M. Luwilier, so ibig sabihin niyan hindi siya available. So meron ding GCash, pero kagaya ng nakalagay dito sa GCash, merong payment admin fee na 2%. So for example, magbabayad kayo ng 1,000, so meron siyang 20 pesos na charge. Kung GCash yung gagamitin ninyo. Meron ding SM Bills Payment, Coins.ph Wallet, Cebuana Luwilier Bills Payment, Robinson Department Store, EasyPay, LBC Bills Payment, Palawan Pawn Shop, at RD Pawn Shop. At dito naman tayo sa over the counter. So dito maraming bangko ang pwede niyong bayaran over the counter. Pero make sure guys na naka-highlight po sila kagaya ng BDO na nakikita ninyo. Kasi kung kagaya nito RCBC, Banco de Oro, kung ganyan hindi siya naka-highlight, ibig sabihin hindi pa siya available. So dito ang available sa ngayon ay BDO. At next dito naman tayo sa online banking. So dito meron kayong makikitang Union Bank Internet Banking, RCBC Online Banking, BDO, Metro Bank Direct, Land Bank, ATM Online. Basta lahat na makikita niyo dito guys, pwede po yan basta naka-highlight po siya. Pero kung hindi naka-highlight, ibig sabihin yan, hindi siya available sa ngayon. So yun po yung mga payment options na pwede nyong pagpilian. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin sa pagbabayad ng ating Shopee loan ay itong Shopee Pay balance. So meron tayong 4,182 na balance sa ating Shopee Pay. So i-click lang natin yan. At pagkatapos kung ganito na meron ng check yung Shopee Pay balance, punta na tayo dito sa baba. So i-click na natin itong confirm. At pagkatapos mapupunta ulit tayo dito sa repayment. At dahil nakaselect na tayo kung ilang buwan lang yung babayaran natin, so kagaya sa atin 1 month lang, so itong 1 out of 3 na repayment yung i-click natin.
So kagaya niyan, ito lang pong isa ang may check at may total na nakalagay dito na 1,416 pesos yung mababayaran natin. So kung okay na tayo dyan sa amount na mababayaran natin at kung ilang buwan yung gustong bayaran natin, so dito na tayo sa baba. So i-click lang natin itong pay. At pagkatapos mag-antay-antay lang kayo kasi maglo-loading yan ng kaunti, then may makikita kayong ganito. So nakalagay dito pending na yung repayment natin. So kapag ganito pending, mag-antay-antay lang kayo mga ilang minuto lang. So mayroon na kayong makikitang ganito, successful. Tapos meron siyang kulay green na may check. Tapos dito makikita nyo yung repayment amount tapos yung payment method. Kagaya yan sa PP balance yung ginamit natin. Tapos nandito rin yung repayment time kung anong petsa at date kayo nagbayad. At meron din kayo makikita ang repayment ID number dito sa baba. So mas maganda screenshot nyo po to kasi if ever may mga problema or hindi pumasok yung binayad ninyo, meron kayong maipapakitang screenshot ng binayad ninyo. At kung tapos na screenshot nyo na at meron na kayong kopya, pwede nyo pong i-click itong View as Loan. So dito meron kayong makikitang available credit limit. So kung kanina 50 pesos lang yung available credit limit natin, so ngayon naging 1,198 na. So bali dinagdag nila yung binayad natin pero hindi talaga yung buo. Tinanggal nila yung interest noon. Pero kung gusto nyong i-withdraw ito guys, kahit meron pa kayong loan, pwede nyong i-withdraw ulit itong 1,198. Ay bali hindi pala ma-withdraw itong 98. So bali 1,100 lang yung pwede ninyong ma-withdraw or ma-loan ulit. At pagkatapos dito sa baba, sa current loans, kung nakikita ninyo yung 3,700 na ni-loan natin or yung loanable amount natin, so meron nakalagay dito sa gilid na 2 out of 3 unpaid. So kung kanina 3 out of 3 unpaid, so ngayon 2 out of 3 unpaid na lang. So bali 2 buwan na lang yung hindi nababayaran natin. At kung sakaling magbabayad tayo ulit, so magiging 1 out of 3 unpaid na lang yan. Then parehas lang din na madadagdag sa available credit limit ninyo yung binayad ninyo. At pagkatapos balik na tayo sa Shopee Pay account natin. So kung kanina 4,182 yung available balance natin dito, dahil nakapagbayad na tayo, naging 2,765 na lang. So bali binawas na nila yung 1,400 plus na binayad natin. So ganun lang kadali magbayad sa inyong Shopee Pay na loan or sa inyong S-Loan. And sa next video ko guys, try kong gumawa ng video kung paano magbayad gamit ang inyong GCash account. Pero yun nga lang, meron siyang 2% na charge.